Mainit nga na usapin sa mundo ng social media mga kaboses ng masas. Senator Amy Marcos isiniwalat ang mga kabalbalan ni President Bongbong Marcos Jr. Aniya ay hindi niya talaga tatantanan ang mga kalokohan ni Kuting at ng mga kabulustugan na ginagawa mismo nito sa Malacanang. Pulveronic issue nga ni President Bongbong Marcos Jr. ay tinatalakay din. Kaya naman talagang pihihirapan ang pagsagot ni na President Bongbong Marcos Jr., Tambaloslos at Lises Mags dahil sa kanila ay lalong namumulubi at talagang wala ng asenso ang ating bansang Pilipinas. Kaya naman, ang payo ng mga matitinong politiko at ni Senator Amy na rin ay bumaba na lang sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. at ipaako na lang ang kanyang trabaho sa mga sandatahang lakas dahil nga sa mga nangyayari at sa mga issues nito. At heto naman, panoorin natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! And itong January na ito, 'di ba? Sinabi ko rin pagbigyan pa natin si Senator Amy na magsalita not really laban magsalita ng katotohanan. Kasi mga palangga, naiintindihan natin na mahirap talaga magsalita against sa sarili mong dugo, 'di ba? Siyempre iisipin mo bago mag-open ang iyong bibig, hanggat pwede mo ipatch up mo. So the reason why naiintindihan ko si Senator Amy, na minsan naiinis din ako sa kanya nga dahil ang tagal niya magsalita. At for sure, kung napapanood niya to, maintindihan niya rin ako. Kasi ang una ko kasi nakilala sa pamilya, mga kababayan talaga, si Senator Amy. Bago si Marcos, si Kuting actually, 'di ba? Si Kuting. So sinabi ko rin sa inyo sa mga nakaraang vlog ko, kung naka-follow kayo, 2017 ko nakilala si Senator Amy, na sabi ko iba mag-alaga si Senator Amy ng supporters niya. Hindi kanya, pag may mga concern ka, sumasagot naman, So, kaya nga, hirap na hirap akong boljakin si Senator Amy dahil galit ako sa ginagawa ng kapatid niya. Kasi alam ko na yung ginagawa ni Marcos Jr. ay ayaw din ni Senator Amy. So nandoon ako sa point na parang, baka hindi etchos lang tayo ni Senator Amy. Kaya nga, ang sinabi ko sa kanya in the past, I still have respect for your father and for you, Senator Amy. But you have to speak up for the Filipino people. Okay? And now, salita na nga siya patungkol dito sa pag-bribe ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos, sa mga kongresista, okay, na nagbigay ng 20 million pesos para i-push ang People's Initiative. Paano i-push ang People's Initiative? Okay, actually, nasabi nyo ng lahat, it's not People's Initiative, kundi politicians or Tambaloslos Initiative na puwersahin ang mga taong bayan na pumirma kapalit ng ayuda. Bago pa nagsalita si Senator Amy, mga palangga, at iba pang mga nagsalita, isa ito sa expose ko sa inyo ng December pa lang na nagbayad nga. Okay? Namigay ng una 2 milyong piso si Romualdez, ayon sa ating puting ahas, sa mga kongresista. Di ba? Pangregalo, pamasko, para i-push nga itong People's Initiative na ito para nga for ambisyon ni actually, hindi lang ni Tambaloslos, kundi ni Marcos, ni Kuting Jr. Wag natin siyang tawaging Marcos Jr., kundi Kuting ng Norte. Okay? So sinabi ko sa inyo na pagdating ng January, talagang ipupush ng mga kongresista, eto na nga, yung mga expose natin, naging balita na. So, I think a week or 2 weeks ago, in-interview din si Amy ni ABS-CBN, di ba? So, in-interview siya doon. Kaya nga ano din ako kay Senator Amy, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko kay Senator Amy, bakit hindi mo pa idiretso? Hindi mo pa tumbukin?
'di ba? Alam mo naman na yung pinsan mo ayaw mo pang tumbukin, dadadada. So nanggigigil ako. So pinipressure ko siya. Kasi alam ka naman ng Kongreso at Senado na si Romualdez talaga ang nagbigay ng pera galing sa kaba ng bayan. And this is graft and corruption, bribery, at kung ano pang pwedeng ikaso sa hinayupak na pinsan ni Senator Amy. So, dun sa interview na binura ng ABS-CBN, at for sure, inutusan na naman ni Romualdez na burahin yung interview ni Senator Amy. Like few hours ago, in-interview siya, hinahanap ko mga palangga, hindi ko makita. So, napag-alaman ko, ayon sa aking puting ahas, na inutos na naman ni Romualdez na burahin yung interview ni Senator Amy kasi doon, sa interview na yon, binanggit ni Senator Amy na galing talaga, pinangalanan niya na si Speaker Tambaloslos ay nagsuhol o nagbayad, nagbayad ng 20 million pesos per district gamit ang pondo ng gobyerno para pirmahan itong not People's Initiative, kundi initiative ni Lisa, ni Coting at ni Tambaloslos. Magkakasabwat pala sila, mga palangga. Imagine niyo. Grabe, 'di ba? At ang ang opisina, sabi ni Senator Amy, ang opisina ni Romualdez ang nag-alok sa kada distrito. Doon sa interview na binore nila, na may nakita ba kayo? Wala akong makita, hinahanap ko bago ako mag-vlog eh. So ngayon, ito. Alright. Okay. So ngayon ang sabi ni Romualdez diyan, ang sagot ni Romualdez na binanggit ni Amy na galing sa opisina niya, nagmamarites lang daw. At sabi daw, bakit daw nakikialam ang Senado kasi tapos na raw yung trabaho. Mag-focus na lang daw ang mga senators sa kanilang mga trabaho. Hindi wag daw pakialaman yung People's Initiative. Di ba? Ang gusto nga ng mga senators ay maging part sila, 'di ba? Mag-join sila kung talagang magkaroon ng charter change. Kaso gusto ni Romualdez sa utos ni Lisa at ni Coting ay sila lang ang magdedesisyon. Kaya nga nag-end up sila sa pagsuhol ng 20 million each plus 2 million nung Pasko, total of 22 million para makakuha ng mga pirma sa bawat distrito na total of 3%. And pagbayad o pagbigay o pagsuhol sa mga kababayan natin through ayuda. And again, without explaining to the Filipino people, to the voters, di ba, registered voters kasi dapat ang pumirma noon, di ba? So hindi na-explica kung ano yung pinirmahan nila, binibigyan ng 100, 500, 2 kilong bigas, pambubudol. So I'm so happy, Senator Amy. I'm so grateful na ngayon ay nagsalita ka na straightforward. At salamat dahil nag-initiate ka na iimbestigahan mo at idadrag mo yung si Romualdez na pinsan mo sa Senado para pagpaliwanagin kung bakit ginawa niya yon. Sa hindi nakakaalam, actually, yung hindi nakakaalam, alam ko na itong kwento na ito. Kasi siyempre, matagal na rin naman tayong supporter ng mga Marcos. Yun nga lang, nabudol tayo. Alam nyo, ang demonyo talaga sa pamilyang Marcos, just the Marcos, yung Ferdinand Marcos Sr., ang sumira talaga, sa totoo lang, ay ang pangalang Romualdez. Mga Romualdez. Sa hindi nakakaalam, yung tatay ni Martin Romualdez na traidor sa Marcos Sr. nung sila ay nasa Hawaii pa. Diba? Nung na-exile sila. Dahil ang sabi, naulinigan ko lang, mga palangga, na si Marcos Sr. ay galit na galit sa tatay ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, na si Kokoy, dahil si Kokoy ang nagpahamak sa
kay Pangulong Marcos Sr. Yun yung naulinigan ko. Kaya hindi yan pinapapasok na ban yan sa bahay ni Marcos Sr., yang pamilya ni Romualdez at alam ni Senator Amy yan, hindi yan pinapapasok. Kapatid ni Imelda, yes, sabi ni Jory Severino, batang kapatid. Hindi yan pinapapasok ang tatay ni Tambaluslos sa bahay ng Marcos Sr. sa Hawaii nung siya ay kasalukuyang nagkakasakit, mga palangga, dahil nga sa sa ginagawang pagsira o pagiging anay sa pangalang Marcos Sr. At ito din, okay? Naulinigan ko din, mga palangga, ito mga mga information na dinala ko na ngayon ko lang ilalabas yung iba. Si Kuting Jr., talagang si Kuting Jr. na akala mo si Bongbong Kuting, okay? Na pulboronic, mga palangga. Hindi naman talaga dapat maging presidente yan. Alam niyo kung bakit? Ito lang kasi si Senator Amy, sobrang, syempre, gusto niyang sabi niya nga, i-redeem yung kanilang pangalan. Okay? Ang pangalan. And I believe, ang intention ni Amy this time, naniniwala ako, na talagang not only to redeem the name of the Marcos, pero i-redeem sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ngayon, mga palangga, nung time na si Marcos Sr. ay nasa bed, okay, ng time na yon, 1980s, 89, okay, bago siya namatay, di ba? Si Kuting talagang walang silbing anak. Walang kwentang anak dahil dying na yung tatay niya ay hindi siya mahagilap, hindi siya mahanap. Yan ang totoo. Hindi siya, kaya naman hindi mapigil ni Senator Amy na bigay siguro ang script doon kaya Direk Daryl, doon sa movie, na Made in Malacanang, na si Kuting talaga ay party-party. Totoo talaga yun, mga palangga. Ayon sa aking naulinigan, dahil dying na yung tatay niya, nagpa-party pa rin si Marcos Kuting, si Bongbong Kuting ninyo, si Polboronic. Kasi nga, parang wala siyang, yung pagmamahal niya kasi kung mahal mo yung tatay mo, okay? Kung mahal mo ang tatay mo, dapat nandoon ka sa tabi niya dahil dying na siya. Pero si Kuting, ayon sa aking naulinigan, mga palangga, ay wala siya dahil abala siya sa pag-party. Kaya hindi niya deserve na gamitin ang pangalan ng tatay niyang senior sa pagloko, pagbudol sa taong bayan. At ngayon ay nakikinabang ay si Liza Ahas Araneta at siya nga si Kuting at itong si Romualdez at ngayon tinatraidor pa rin. Senator Amy, ilang beses ka na ba tinraidor ng mga Romualdez? But, pamilya mo pa rin. Dahil ang nanay mo is Romualdez. And I'm, sad yun. Kaya naiintindihan kita kung bakit ang tagal mong boljakin. Sinabi ko nga sa inyo, mga palangga, Agosto pa lang, before ako nagsalita, I message Senator Amy na sabi ko, ano ang nangyayari dito sa gobyerno ng kapatid mo? Bakit si Ahas, si Liza, ganito, ganyan, ganyan. So naniniwala ako sa kanya noon na sinasabi niya, Maharlika, wala akong power. Nakita niyo, wala talaga siyang power. And even yung mga resource, yung helicopter, di ba? Yung chopper, remember that? May mga pagkakataon na gustong hiramin, kung tama yung recollection ko, ni Senator Amy, gusto niyang mag-official na gumamit ng chopper, helicopter na gagamitin sa kanyang charity somewhere, sa mga probinsya, hinarang ni Liza Araneta Smugs. So ngayon, mga palangga, kaya nga sabi ko kay Senator Amy dito sa vlog na ito, sabi ko sa kanya, kailangan mong magsalita kung ayaw mo madamay dito. At ngayon, today is the day na nagsalita siya at talagang pinangalanan niya na ang kanyang ang pinsan niyang mandorobo na si Tambaluslos. At ang sagot na ni Tambaluslos doon, sabi niya, I'd like her to prove it. Yeah? She has the proper means and ways and she can go to whatever court. Comelec, sabi niya, prove it. Kasi maraming marites
na lumalabas dyan sa Senate. Lots of speculations. Hindi marites yan. Kasi mismong kongresista ang nagsabi sa akin, December pa lang, na ikaw baka ng Ginemis ka, Romualdez Tambaluslos, ang nagbabayad ng bribe at ninanakaw mo sa kabanang bayan para isuhol ang pera naming lahat, hinayupak ka. Naalala niyo 2 bilyon na idononate niya sa Harvard? Tanginang to. Remember that? Isa pa yun. Pero, nire-remind ko lang sa inyo. So ngayon, mga palangga, matinding laban ito. And I hope matapos na to, Senator Amy. So, my text messages, ay message lang pala, isa lang, na galing mismo kay Senator Amy. Okay? Na sinasabi niya, mga palangga, ilalabas ko na to. For sure, hindi nyo pa naririnig sa iba. Ito ang message. Right? Yesterday, nagpatawag si Kuting ng meeting, di ba? Sa Congress and Congresista and Senate and Senators. Okay? Taliwas na sinasabi ni Kuting, okay? Ni BBM Kuting, Pulboronic Kuting, na siya ay hindi niya kinukundina niya yung ginagawa ng Congress dito sa People's Initiative. 'Di ba may ganun siya drama? Ang totoo pala, mga palangga, kahapon nung nag-meeting ang Kongreso at Senado, nandoon na nga si Tambaluslos kasama na ni Kuting, tapos pumunta sila Senator Amy doon at dismayados siya at ang ibang mga senador kasi the intention pala nitong People's Initiative na hindi People's Initiative kundi initiative ni Kuting, ni Lisa at ni Tambaluslos, mga palangga. Ito ang eksaktong message ni Senator Amy. Anong sasabihin sa prayer Saturday, sa prayer rally? I don't know kung ano ibig sabihin nito. But itong pangalawang linya, sabi niya, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari, wala siyang alam. Okay? Galing to sa text message si Senator Amy. Kunyari daw, walang alam yung kapatid niya sa People's Initiative. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI o People's Initiative o Jutang Inang Initiative, okay, para magkaroon ng 2 times 5-year terms siya. So, coming from Senator Amy sa text messages, dahil siya ay talagang sobrang malungkot, syempre. Dahil pinatawag sila, yung pala, ang nagkukunwari lang si Marcos Jr., si Kuting ninyo. Ang presidenteng Pulboronic Kuting, kaya Senator Amy, todo mo na to. Na kunyari, wala siyang alam or ayaw niya ng nagkakagulo sa People's Initiative. Yung pala, nag-usap na si Kuting, si Lisa, at si Tambaluslos na i-push ang PI at i-bribe ang mga kongresista, bigyan ng mga 1 kilong bigas, 100 piso ang mga Pilipino para papirmahin din langin kasi para magkaroon ng pinangako pala ni Jutang Ginemes na Romualdez at ni Lisa As kay Marcos Jr., kay Marcos Pulboronic, ay 2 times 5-year terms. So, 10 taon. So, or more than, at iba pa, sabi pa ni Senator Amy, o mas mahigit pa. Coming to sa statement niya. Sabi niya, Senator Amy, yung issue ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Di ba? Nag-decide ang Kongreso, the lower house, sa House of Representatives, na gusto nilang iwala sa picture itong mga senators. Kasi gusto nila, yun nga, through People's Initiative. Yung pala, kasabwat dito si Kuting. Baliwala rin pala si Marcos Kuting ninyo, binaliwala niya rin yung Senado. Kaya nagagalit ang mga senators kasi gusto nilang iwala sila sa picture. Okay? So, ipapakita ko to sa inyong message after. Okay? Sabi niya, baliwala rin sa kanya, wala siyang pakialam sa batas. Sabi ni Senator Amy, yung kapatid niyang
Si BBM Kuting ninyo, Pulboroni Kuting, wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Martin, okay? At sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Nakakahiya. Sabi niya, kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor siya sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor siya sa aming pamilya, hindi ko na siya kilala. Higit hindi siya maaaring anak ng ama ko. Statement of Senator Amy. And here, mga palangga, ayan po, ayan yung message. Okay? Ayan. And then, ito. Alright? Ayan, screenshot it. Oh, screenshot niya. So, ano ngayon? Ano ngayon gagawin natin? Kung mismo ang presidential sister, okay, na sumuporta kay Kuting, ay nabudol din. Kung mismo si Senator Amy ay nagsabi na traidor sa konstitusyon ng kanyang kapatid, traidor sa pamilya, traidor sa taong bayan, ano pa ang gagawin nyo dyan sa Pilipinas kung mismo na ang kapatid niya ang naka-witness sa pagiging traidor niya? By just that message, impeachable yan. Pero matagal ang proseso ng impeachment dahil nga andyan si Tambaluslos, mga palangga. Ano pa ang inaantay ninyo? Mag-action kayo. Si Senator Villanueva, nakita ko, nagwawala-wala. Itodo nyo na yung pagwawala ninyo. Ipaglaban nyo ng totoo ang bayan. Kung gusto nyong mawala ito, dahil si Marcos, si Kuting, hindi siya matawag na Marcos Jr., dapat sa kanya Pulboroni Kuting. Ferdinand Marcos Pulboroni Kuting. Ano pang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas na may kapangyarihan na ang mismo si Senator Amy ay nagsabi na siya ay traidor sa pamilya, traidor sa bayan, traidor sa konstitusyon? Papayag ba kayo na magkaroon ng presidenteng traidor dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas? The fact na sinabi dun sa message na ipinangako sa kanya ni Tambaluslos ng kanyang pinsan na mananatili sa pwesto ng 10 taon o mahigit pa, mga palangga. Kaya suportahan natin si Senator Amy dun sa next week, yung January 30th, mga palangga. January 30th yung kanilang hearing. Okay? So ngayon, ang sinasabi ni Senator Amy na nag-worry siya kasi tinatakot itong mga magtitistigo. Okay? Yung mga magtitistigo natatakot doon sa Senate. 'Di ba? Yung mga pumirma, yung kinukuha nila ng testigo dahil tinatakot ayon sa mga nakalap nilang impormasyon, alright? Na may nagsisindak from people from the Congress. O sino ang author niyan? 'Di ba? I think yesterday or the other day sinabi ko sa inyo na may senador. Nabanggit ko ba 'yon? Anyway, may nag-message kay Senator Amy na nanganganib ang buhay niya kasi gusto siyang gurgurin. I don't think, may nagko-comment, hindi palabas lang yan. I don't think na magsasalita si Senator Amy laban sa pinsan niya at magte-text message siya sa pagdismaya niya sa kapatid niya. Dito sa group message na ito, mga palangga. Kung hindi yun ang nararamdaman niya, ano yun? Senador siya? Magsasalita siya against sa kanyang pinsan at kanyang kapatid kung hindi na siya sukang-suka. Kasi siya ay binudel din. Senator Amy, kung ganito, ikaw mismo, bilis-bilisan na natin. Wala nang puwang ang kapatid mo dahil hindi ka lang, coming from your statement, hindi lang ang pamilya mo ang binudol. Okay lang kung pamilya mo binudol niya, that's okay. Ang mga pamilya nagkakabudulan talaga. Pero ang binudol niya 110 million or so Filipinos. Okay? Sabi ni Ford, Tulfo 2.0 Senator ay may tapang-tapang sa umpisa para mahalin ng bayan, pero sa huli, bahag naman ang buntot, plastic yan, sabi ni Ford. Mga palangga, we are here para subaybayan siya. Like you, ako, inaano ko rin siya. Kinag-criticize ko rin siya. Pero para sa akin, yung
i-pinpoint niya. Kasi ito yung hinihingi ko sa kanya eh. Sabi ko, wag ka nang paligoy-ligoy pa. Wag yung ano ba yan? Ganyan. Di ba dati ganun siya. Huwag mo na kako ganyan. Idiretso mo na si Martin Romualdez ang may pakana ng 20 million na pagbabribe sa mga kongresista. Kasi actually, yung nag-inform sa akin, kongresista din eh. Di ba sinabi ko sa inyo, dalawang kongresista ang nag-inform sa akin dito sa bribe na ito. So ngayon, alam nyo na. Okay? Alam nyo na kung ano ang katotohanan dito dahil mismo si Senator resign Tambaluslos now na. Okay? Sa TV mo basahin, that's good. Sabi ganon. Sabi ni Palangga, sa TV mo isabihin yan. Okay, yan. Another challenge natin sa kanya. Okay? Yan, Senator Amy, china-challenge ka ng mga taong bayan, wag lang daw sa text. Sabihin mo yan sa interview mo. Okay? Sabi mo sa interview mo, dito sa statement mo na traidor, taksil ang kapatid mo sa konstitusyon, sa bayan at sa pamilya. That's good Palangga. That's why we are here. Diba? Hindi naman tayo basta-basta na nagpapaniwala. Diba? Although ito magandang step na ito, dahil ngayon, mga Palangga, yung interview niya actually binura eh. Gusto ko sanang panoorin, pero ang nakita ko lang, itong mga mga palitan nila ng statement na ito. Okay? So, and another thing, nagsalita pa si Senator Amy patungkol nga din dito sa loto na pinaimbestigahan niya. And I hope hindi pa imbestigahan, na isuspende na itong loto na ito. Kasi alam ni Senator Amy na ang author ng lahat ng ito ay si Lisa. Okay? Si Lisa Araneta. Na alam din ni Senator Amy na even nung nagliligawan pa lang si Kuting at si Ahas, ay sukang-suka siya kay Ahas. At even yung nanay niya, si former First Lady Imelda, sukang-suka din kay Ahas. Imagine nyo, nagampon kayo ng mga ahas. Ano, tignan nyo nangyari, nadamay ang taong bayan. And it's your duty, Senator Amy, para sa taong bayan, na itodo mo na ito. Sana hindi lang makakalimutan ng taong bayan na, minsan si Senator Amy ay nagsalita na sinasabi niya, traidor yung kanyang kapatid at ang kanyang pinsan ay traidor. Hindi lang dapat nagtatapos yun, dapat silang parusahan. Dapat silang makulong. Hindi lang pwedeng hanggang ganun lang. Okay? Cora MacArthur, thank you Palangga. Sabihin niya ni Senator Amy Marcos, yeah. So, ako, sa ngayon, duty, honor, country, sabi ni Rinaldo, ako, natutuwa ako sa kanya. Kasi di ba hindi niya mabanggit si Romualdez. And we totally understand, family sila, blood is thicker than water, sabi nga. Pero now, all out na siya. I hope talagang all out. Talagang she's speaking up, like me, like you, and sana tuloy-tuloy na. Kasi, sabi ko nga dito pa ulit-ulit ko, kasi kung hindi magsasalita si Senator Amy, kasabay siya sa paglubog sa kumunoy ng ginagawa ng kapatid niyang traidor. The Cooking Dad file an impeachment ni Amy. Madami siyang alam. Hanggat hindi siya nagpa-file ng impeachment, binubudo lang tayo ni Senator Amy. Ayan, from The Cooking Dad. Yes, for sure nababasa tayo Palangga. Kaya nga, pinaparating natin sa kanya. O yan, Senator Amy, mag-file ka daw ng impeachment. O kung ano yung, at least man lang. Or ako, gusto ko yung mabilis na bonggang-bongga. Tapusin na natin to. Magsimula sa loto, dito sa, alam nyo, kanina, binalikan ko yung archives ko sa mga video ko. Simula pala ako talagang bonggang-bongga na nagsalita tungkol sa ahas. August talaga. Later on siguro sa mga susunod kong vlog, papakita ko sa inyo yung video na yon. Ng August of 2022, talagang nagsasalita na ako tungkol dito sa ahasan sa loob ng Malacanang. Ayan. So ngayon, Senator Amy, di ba, kasi ako naniniwala ako na grateful ka sa mga Duterte dahil pagpapalibing sa iyo, sa iyong ama, and yung suporta nila sa iyo. But syempre, kami mas magiging grateful ang taong bayan kung hindi lang ikaw magkakaroon ng
parang magiging grateful dun sa mga Duterte, kundi maging grateful ka sa amin, sa taong bayan, by doing the right thing. Kailangan na naming mawala na yung kapatid mo.